Okay mga pare ko, kabit muna natin ngayon yung bushing natin. So ito yung pinakauna natin gagawin bago natin grasahan yung buong rack and pinion. Pakita ko lang sa inyo to. Ayan, mag autofocus ka. Ayan, sa ilalim makikita nyo mga pare ko, may mga spline siya o kaya yung pinaka guide nya. Ayan. Then makikita rin natin dito sa bushing natin, ayan, meron din siyang pinaka guide nya, yung pinaka spline. Ginanasahan ko lang siya para lang pagka nilagay natin dito is maging smooth lang yung pagpasok niya dito sa loob ng housing natin. Hindi lang naman siyang ikabit, sundin nyo lang yung pinaka guide nya at saka to. Then saka natin itong ipapasok ngayon mga pare ko. Okay, hanapin ko lang yung pinaka guide. So makikita nyo rin naman yan dito sa mismong pinaka spline nya. Siguraduhin natin na papasok siya dun sa mga guide. Pinakasilbi lang naman talaga nitong mga guide na to is para hindi siya umikot dun sa loob. Okay mga pare ko. So ganyan lang. Ayan, so pwede natin itong itulak ngayon. Okay. Yan, pagka nailagay na natin dyan mga pare ko, kuha lang tayo ng kasing sukat nito. Yan, yung gamit yung 21mm natin. Yan, so ibabaon lang natin siya gamit tong socket na to. Ayan, pwede na natin itong pukpukin. So dahan-dahan lang mga pare ko. O pinupukpuk ko lang. Baka di ko na mapakita. Pero dahan-dahan lang. So ayun mga pare ko, naibaon na natin siya. Ayan. Pwede na tayo ngayon maglagay ng grasa. So ayun mga pare ko, tapos na natin grasahan ngayon yung mga parts natin. Tapos na natin grasahan yung rack, tapos na natin grasahan ngayon yung pinion, tsaka tong housing. So nagrasahan na natin yan ng grasang hindi tinipid kasi nga manual steering naman yan, kailangan talaga yan mas maraming grasa. So ito yung mga parts natin. Ayan, meron nga pala tayong maliit na gato, so yan lang yung gagamitin natin ngayon. Meron naman tayong malaki, kaya lang mas okay gamitin yan kasi dito ko lang naman din gagawin. Ito yung mga parts natin dito mga pare ko. Ito yung rack guide, spring, adjuster bolt natin, lock nut, tapos tong dazzle natin, tsaka itong circlip natin. Alright, subuhin na natin. Panoorin nyo na lang. Nagrasahan na natin to lahat. Ayan. So gagawin lang natin, itatapat lang natin, tsaka syempre kunting pwersa, kunting pukpuk. Ayun. So ayan na mga pare ko, lumusot na siya. Ayan, tumagos na rin siya dito sa kabila. Ayan. Sunod naman natin nilalagay ngayon ay yung pinion. Ayan. So ayan, nagrasahan na rin natin yan. So hindi na ako nagguantes kasi nga mas komportable yung walang guantes, kaya lang marumi. So, okay lang yan. Lagay lang natin dito sa ating mini gato para hindi siya umiikot-ikot. Ayan. Kailangan ito ng konting puwersa para maikabit natin ngayon yung pinaka pinion nya. Okay. Ayan. Tatapat nyo lang ito mga pare ko, ha? Mararamdaman nyo naman eh. Ayan, bumao na siya mga pare ko. Kung mapapansin din natin na kumagat na siya dun sa pinaka rack nya. So pukpukin lang din natin. Ayan, bumao na siya mga pare ko. Ayan. So ibaon lang natin to na sagad. Kaya nasabi ko, grasahan nyo na marami yan, huwag nyo tipidin. Kuha lang tayo ngayon ng vice grip para i-try natin kung umiikot ba siya. Ayan. Ayan. Mainam kasi yung ma-try nyo. Ayan. Okay. So ayan, gumagana na yung rack and pinion natin. So pwede na natin to lagyan ngayon ng lock. So yan, ilalagay lang natin yung circlip dyan. Gamit kayo ngayon ng flat screw. Okay, dali lang naman ikabit yan. Hawakan nyo lang yung kabilang dulo para hindi tumalsik. Yan. Okay, so ayan, nailak na natin mga pare ko.
So ikabit natin to ngayon. Okay. So saka natin ikabit yung dazzle natin mga pare ko. Okay. So ayan, pwede na natin pukpukin. Pwede na natin punasan. Ayan. Dito naman tayo sa may kabilang side. Okay. Lalagay naman natin ngayon itong rack guide. So yung rack guide, ayan naman, meron naman siyang guide, literal na guide. So ilalagay lang natin siya dyan. Yan. Then lagay natin yung spring. Ito yung spring na maliit. So kung mapapansin nyo, yung lock nut natin at saka yung adjuster bolt ay nandito. So tinanggal ko kasi ito kanina nang hindi ko na ginalaw tong lock nut kasi ayoko nang maghigpit nito. So hindi ko na talaga sa pinakialaman, mas nabuti ko nang dito ko siya tinanggal ng rekta nang hindi na ginagalaw tong lock nut para hindi na magbago yung adjustment natin. So kasi may adjustment yan mga pare ko para makuha mo yung saktong gaan lang ng pagkabig mo. Hindi kasi po pwedeng sobrang luwag ng rack guide natin, hindi rin pwedeng sobrang higpit ng rack guide natin. Kaya yan, hindi ko siya tinanggal. So kung ano yung dating lambot lang din, so ganun lang din yan mga pare ko, hindi ko na yung ginalaw. Ayan, kuha lang tayo ng 12mm. So ganyan yung sinabi ko na hindi ko na siya ginalaw. So nirekta ko na talaga siya mga pare ko kanina. So hindi na magbabago ang tension niyan dahil hindi ko naman talaga ginalaw. Pero kung nagalaw nyo na yan, tansyahin nyo na lang yung lambot at tigas. Ito naman ay hindi ko na ginalaw, kaya ito dire-diretso to ngayon mga pare ko. Yan. Okay. So yun, baliktarin ko lang. And kuha tayo ng vice grip. Ayan. So ayan. Ganyan lang mga pare ko, hindi ko nagagalawin yan. Okay na ako dyan sa lambot nito. Okay, so higpitan ko na lang mabuti ito ngayon. Okay mga pare ko. Okay. Ayan, sobrang lambot. So ito na yung pinakasagad niya mga pare ko. So andito yung bushing natin, yung ginalaw natin, so hindi na siya kakalog-kalog. Ayan, yung sinasabi ko na ma-eliminate niya yung kalog kapag okay na yung bushing natin. Okay, ganun lang mga pare ko. Sobrang dali niya lang i-rebuild. Hindi siya komplikado dahil manual steering naman siya. Hindi siya kagaya nung power steering na nako, ultimo oil seal nun, maselan. So yan mga pare ko, okay na yung rack in pinion natin. So pwede na natin ikabit doon sa Kia Pride natin. Ayun mga pare ko, na-rebuild na natin yung rack in pinion natin at saka ready na tong ikabit dito sa Kia Pride natin ngayon. So ayun, wala nang alog, wala nang ingay. Alright,